Sigaw ni Daisy at mabilis na lumapit sa isang babae na natutulog sa ilalim ng isang puno. Ate, ano bang sinisigaw mo riyan? Siyang sinasabi mong mami natin? Mukha siyang pulubi. Bulong naman ni Diego. Ano ka ba, Diego? Alika, lapitan natin at titigan mong mukha. Sabi naman ni Daisy sa kahinilang kapatid palapit sa babae. Kapwa nila tinitigan ng mabuti ang babae at unti-unti rin na napagtanto na kamukha nga ito ng mommy nila na nasa picture na pinapakita ng daddy nila sa kanila. Matapos ng ilang minuto ng pagtitig ay dumilat ang nakapikit na mata ng babae at naupo kaya lumayong kambal. Kamukha mo pong mommy Ellie namin. Pwede po ba kayong sumama sa amin para makumpirma kung tama bang hinala namin? Inosenteng tanong ni Daisy. Walang bahid na pandidire o takot ang makikita sa mukha niya. Paano niyo naman nasabi na ako mami niyo? Tanong ng babae. Kamukha niyo po kasing mami namin. Ano pong pangalan niyo? Tanong ulit ni Daisy. Hindi naman agad nakapagsalita ang babae dahil blankong isip niya. Wala siyang maalala kahit pangalan niya. Kung sasama ko sa inyo, mabibigyan niyo ba ako ng kahit konting pagkain? Nagugutom na rin kasi ako. Mabilis naman na tumangong kambal. Tumayo naman ang babae at sumunod sa kambal. Tinungo nila ang isang kotse. Totoo ba ang kasabihan na makakalimutan man ang isip, hindi naman malilimutan ang puso? Paano mo nga ba maibabalik ang mga alaala na hindi mo naman inaasahang makalimutan? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maalala ng puso ang mga mahahalagang alaala ng pagkatao kahit matagal na itong nakalimutan ng isip? Victor! Victor! Paulit-ulit na sigaw ni Ellie habang nakahawak sa malaki niyang tiyan. Manganganak na ako! Sigaw niya. Dali-dali naman siyang nilapitan ni Victor at inalalayan. Dahan-dahan lang, sabi niya. Nang maisakay sa kotse si Ellie ay mabilis siyang bumalik sa bahay para kunin ang gamit na nakahanda na kakailanganin nila sa ospital. Matapos ang ilang sandali ay tinungo din nila ang ospital. Agad din namang inasikaso si Ellie ng mga nurse at doktor. Naging successful naman ang panganganak ni Ellie. Ang cute nila. Puno ng ngiti na sabi ni Ellie habang nakatingin sa karga-karga niyang sanggol. Oo nga, kamukha mo si Daisy at kamukha ko naman si Diego. Pagsang-ayon naman ni Victor na may karga rin na sanggol, kambal ang anak nila. Salamat sa sakripisyo mo, Ellie. Sisiguraduhin ko na magiging masaya at buo palaging pamilya natin. Dagdag ni Victor. Ngumiti naman si Ellie. Walang kalagyan ang saya na nararamdaman ni Ellie sa mga oras na yon dahil sa wakas ay buo na rin ang pamilya na matagal na nilang pinapangarap noon ni Victor. Lumipas ang 2 taon. Nagpaalam si Ellie na aalis dahil may bibilhin saglit. Naiwan naman ang kambal na kalarong yaya ng mga ito sa playroom. Saglit lang si Ellie at agad din namang bumalik. Victor, bumili tayo ng dagdag na gamit para sa mga bata. Hindi natapos ni Ellie ang sasabihin niya dahil sa gulat nang makita si Victor sa may sofa. Napatakip siya sa bibig gamit ang kamay at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan nito. Walang hiya kayo! Mga hayop! Sigaw ni Ellie at mabilis na hinilang buhok ng babaeng nakita niyang nakapatong kay Victor. Si Gina. Wala na itong suot na pangitaas pero may bra pa rin. Ah! Bitawan mo ko, Ellie! Pasigaw namang daing ni Gina. Bitawan? Bakit ko gagawin yon? Ang walang bodo! Kailan niyo pa ako niloloko? Paiyak na sigaw ni Ellie habang sinasabunutan si Gina. Ellie, tama na. Mag-usap tayo. Ipapaliwanag kong nangyari. Sabi naman ni Victor. Ano pang papaliwanag mo? Kitang-kita na namamatak o kayo pag ginagawa niyo. Hindi mo masisisi si Victor, Ellie. Tanggapin mo na lang na nagsasawa na siya sa'yo at hindi mo na ibibigay ang pangangailangan niya. Sigaw naman ni Gina.
Stop it, Gina! May diin namang sabi ni Victor. Isang malutong na sampal naman ang binigay ni Ellie kay Gina. Kaibigan pa naman kita at ninang ng mga anak ko. Ang kapal-kapal na mukha mo na sirain at guluhin ang pamilya namin. Wala ka nang natirang hiya sa buong pagkatao mo. Sigaw niya. Isisisi mo ba talaga lahat sa akin? Sisihin mo rin yung sarili mo. Napailing-iling si Ellie habang tumutulong luha niya. Lumalabo na paningin niya dahil sa luha at sa halo-halo na emosyon na nararamdaman niya. Magsama kayo! Sigaw niya, saka tumalikod at mabilis na tumakbo palabas at palayo ng bahay. Hindi alam ni Ellie kung saan siya papunta. Basta ang gusto lang niya ay makalayo sa kanila at makapag-isip. Pinapahiran niya ang luha habang tumatakbo pero patuloy pa rin ito sa pag-agos. Matapos ng ilang sandali ay narating ni Ellie isang park na medyo malayo na sa kanila. Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno, saka umupo roon at nagpatuloy sa pag-iyak. Ano bang nagawa ko para maranasan ang mga nangyayari ngayon? Naging masama ba ako? Umiiyak na tanong ni Ellie sa sarili. Nagpalipas siya ng ilang oras sa may puno hanggang sa hindi na malayang nakatulog na pala siya ng matagal. Nagising siya dahil iilang huni ng hayop na narinig niya gabi pa rin. Agad na nagulat si Ellie. Mabigat ang pakiramdam niya at mugto mga mata pero pinilit niya pa rin na tumayo dahil gusto niyang umuwi. Hinahanap na siya ngayon ng mga anak niya. Naglakad siya sa kalsada. Tahimik ang paligid dahil madilim na at walang dumadaan na tao o sasakyan. Naglakad si Ellie pabalik sa nilakaran niya kanina nang maaninag niya naman ang isang papalapit na kotse. Maliwanag ang ilaw ng kotse kaya napapikit si Ellie hanggang sa naramdaman niya na lang ang malakas na pagbangga ng kotse sa buong katawan niya at nawalan siya ng malay. Iminulat ni Ellie ang mga mata at agad na napaupo. Nasaan ako? Saang lugar to? Natatarantang tanong niya. Kumalma lang po kayo, misis. Nandito po kayo sa ospital. May naghatid sa inyong babae dahil nasagasaan daw kayo ng kotse. Sabi naman ng nurse na nag-aasikaso kay Ellie. Sinusuri nito ang dextrose na nakakabit sa kanya. Nasagasaan? Saan? Sinong babae? Taray! Napahawak si Ellie sa ulo niya nang sumakit ito. Napapikit siya sa sakit. Dali-dali namang tumawag ng doktor ang nurse at mabilis na inasikaso si Ellie. Pinainom siya ng gamot at unti-unti rin namang nawala ang sakit na nararamdaman niya. Kailangan mo munang magpahinga, miss. Wala kang gamit ng madala ka rito. Alam mo ba ang pangalan o contact information ng pamilya mo? Tanong ng doktor. Hindi naman agad nakasagot si Ellie habang nakahiga sa hospital bed. Wala po. Hindi ko maalala. Pati pangalan ko, hindi ko alam. Bulong niya. Bakas naman sa mukha ng doktor ang pagkagulat nang sabihin niyo ni Ellie. Gagawa muli kami ng ilang test dahil may gusto kong siguraduhin. Seryosong sabi ng doktor. Hindi na naman nagsalita si Ellie dahil blanko ang isip niya. Pinilit niyang inalalang mga bagay na kailangan niyang alalahanin gaya ng personal information ng sarili niya pero wala talagang sumasagi sa isip niya. Gulong-gulong isip niya at nakakaramdam din siya ng sakit kapag pinilit niyang inaalala ang pagkatao niya. Kalaunan ay nagdesisyon na lang siya na magpahinga na muna at saka na lang isipin ang dapat isipin kapag naging maayos na ang pakiramdam niya. Stable na ang kalagayan mo, pero kailangan mo pa rin na magpahinga at mamonitor bago umalis sa ospital. Lumabas na ang result ng test na ginawa namin at lumalabas na may amnesia ka nga. Hindi namin alam kung paano ka matutulungan ngayon para mahanap ang pamilya mo. Lalo na't kahit pangalan mo, hindi mo rin maalala. Pagbabalita ng doktor kay Ellie sa kalagayan niya. Salamat, Dok. Ayos na sa akin ang impormasyon na binigay niyo. Ano pong gagawin ko? Wala akong pambayad sa ospital. Nagbigay ng perang babaeng naghatid sa'yo.
Sapat na yun para sa gastusin mo rito kaya wala ka nang dapat na problemahin. Napakunot naman ang noo ni Ellie. Sino po? Ano pong pangalan niya? Kilala niya ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Ellie. Wala kasi talaga siyang maalala, pati na rin yung sinasabi sa kanya na aksidente. Wala rin siyang ideya kung sinong nagdala sa kanya sa ospital. Hindi niya sinabi pero mukhang magkaedad lang kayo. Mahabang buhok at mukhang mayaman. Hindi ko rin kasi kilala kaya hindi ko masabi sa iyo kung sino yon. Dahil hindi rin naman siya nagpakilala. Kahit na binigay kong impormasyon niya ay hindi niya rin binigay. Sabi ng doktor. May chance pa po ba na mabalik ang alaala ko? Tanong ni Ellie. Hindi ako sigurado, miss. Malalaman yan kapag lumipas sa panahon. Mas maganda sana kung may maalala ka kahit konti. Para maging guide mo at unti-unti mong maalala ang mga kailangan mong maalala. Kapag may maalala ka, palagi namang bukas ang ospital na to para suriin ka. Tumango naman si Ellie at nagpasalamat sa doktor. Umalis na rin ito dahil marami pa itong pasyente na aasikasuhin. Lumipas sa mga araw at tuluyan na ring na-discharge si Ellie sa ospital. Wala siyang mapuntahan kaya nagpalaboy-laboy siya sa kalsada. Makalipas ang 3 taon. Diego! Bilisan mo kasi! Sigaw ng 5 taon na batang si Daisy. Saglit lang ate! Malayo na tayo sa kotse ni Daddy. Baka hanapin niya tayo at pagalitan dahil lumayo tayo sa kanya. Sabi naman ng batang kambal ni Daisy na si Diego. Bilisan mo kasi! Baka mawala yung babae. Sigurado ka ba talaga na mami natin yun? Sinabi ni Daddy na iniwanan niya daw tayo eh. May pag-aalinlangang sabi naman ni Diego. Oo nga, pero baka may dahilan si Mommy. Mamamukhaan mo rin siya dahil marami naman tayong picture niya. Sabi naman ni Daisy. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating ang malapit lang na park. Marami-rami naman ang mga batang naglalaro na kasamang mga magulang ng mga ito. Nakadaan na sila kanina rito at may nakita si Daisy na alam niyang hindi siya namamalikmata. Mami! Mami! Sigaw ni Daisy at mabilis na lumapit sa isang babae na natutulog sa ilalim ng isang puno. Ate, ano ba sinisigaw mo riyan? Siya ang sinasabi mong mami natin? Mukha siyang pulubi. Bulong naman ni Diego. Ano ka ba, Diego? Halika, lapitan natin at titigan mo mukha. Sabi naman ni Daisy sa kahinilang kapatid palapit sa babae. Kapwa nila tinitigan ng mabuting babae at unti-unti rin na napagtanto na kamukha nga ito ng mommy nila na nasa picture na pinapakita ng daddy nila sa kanila. Matapos ang ilang minuto na pagtitig ay dumilat ang nakapikit na mata ng babae at naupo kaya lumayong kambal. Kamukha mo pong Mami Ellie namin. Pwede po ba kayong sumama sa amin para makumpirma kung tama bang hinala namin? Inosenteng tanong ni Daisy. Walang bahid na pandidiri o takot ang makikita sa mukha niya. Paano niyo naman nasabi na akong mommy niyo? Tanong ng babae. Kamukha niyo po kasing mommy namin. Ano pong pangalan niyo? Tanong ulit ni Daisy. Hindi naman agad nakapagsalita ang babae dahil blanko ang isip niya. Wala siyang maalala kahit pangalan niya. Kung sasama ko sa inyo, bibigyan niyo ba ako ng kahit konting pagkain? Nagugutom na rin kasi ako. Mabilis naman na tumango ang kambal. Tumayo naman ang babae at sumunod sa kambal. Tinungo nila ang isang kotse. Daisy, Diego! Saan kayo galing? Kanina ko pa kayo hinahanap. Umalis ang daddy nyo dahil may pinuntahan at mabuti na lang hindi na malaya ng pag-alis nyo. Pinapahamak nyo naman ako. Hindi mapakaling sabi ng driver ng kambal na si Henry. Ayos lang kami, Kuya Henry. Pinuntahan lang kasi namin si Mommy. Gusto namin siyang isama sa bahay para ma-surprise si Daddy. May ngiting sabi ni Daisy. Gumuhit naman ang pagtataka sa mukha ni Henry. Tinuro ni Jai kung babaeng kasama niya na pulubi ang itsura, magulo ang buhok at madumi ang damit.
Madumi rin ang buong katawan nito. Tinitigan ni Henry ang babae at unti-unti rin na nakikita ang pagkakahawig nito sa asawa ng amo niya. Nagdadalawang isip din po ko, Kuya Henry. Pero kitang-kita niyo rin po na kamukha niya ang mommy namin. Sabi ni Diego. Hindi naman nakapagsalita si Henry. Ayaw niya na isamang babae pero dahil mapilit ang kambal ay wala na rin siyang nagawa. Pinasakay niya ito sa front seat ng kotse habang ang kambal ay nasa back seat naman. Matapos ng ilang minuto ay narating din nila ang bahay. Bakit ang tagal niyong nakauwi? May pinuntahan lang ako saglit at ako pang naunang makauwi sa inyo. Bungad na sabi ni Victor. Daddy! Pasigaw na sabi ni Diego saka tumakbo papunta sa daddy niya. Daddy! Nahanap po namin si Mommy! Sabi naman ni Daisy. Natigilan naman si Victor at napatingin sa huling pumasok sa bahay nila. Titig na titig siya rito at unti-unti rin niyang napagtanto ang pagkakahawig nito sa asawa niyang nawala 3 years ago. Ellie? Tawag ni Victor at dahan-dahang lumapit sa babae. Ako ba talagang Ellie na hinahanap niyo? Tanong nito na siyang nagpakunot sa noo ni Victor. Hindi ko kayo kilala. Nawalan ako ng memorya sa sarili kong pagkatao dahil daw sa isang aksidente na hindi ko rin maalala. Sumama lang ako sa mga bata dahil bibigyan daw nila ako ng pagkain. Gusto ko rin malaman kung ako ba talagang hinahanap nila ng mommy nila. Dahil gusto ko rin na malaman ang buong pagkatao ko. Dagdag niya. Walang ibang kamukha ang asawa kong si Ellie. Nararamdaman ko na ikaw siya. Hahayaan mo ba akong patunayan yun? Tanong ni Victor. Hindi naman agad nakasagot ang babae pero ramdam niya rin na pagmamayari niya ang pangalang Ellie kaya dahan-dahan din siyang tumango. Ayos lang sa akin basta hindi ko ikakapahamak ang offer mo. Sagot niya naman. Tumango naman si Victor at sinamahan si Ellie sa guest room para makapag-ayos ng sarili. Binigyan niya rin ito ng damit pangbihes. Sigurado po ba kayo sa desisyon niyo, Sir Victor? Tanong ni Henry. Magsasagawa kami ng DNA test para malaman ng totoo, Henry. Huwag ka mag-alala dahil pwede ko naman siyang paalisin kapag naging negative ang resulta. Seryosong sagot naman ni Victor. Tumango naman si Henry at hindi na nagsalita. Inasikaso naman ang nag-iisang kasambahay ng bahay na si Rita si Ellie. Anak ni Rita, si Henry at kapwa nila nasaksihan ang paghihinagpis ni Victor nang mawala ang asawa nito at ngayon na nakakita ito ng kamukha ay hinihiling nila na sana'y ito na nga ang asawa ni Victor na matagal na nitong hinahanap. Naniniwala rin naman sila na hindi papatay ang asawa ni Victor. Sigurado ka ba talaga na wala kang naaalala, iha? Tanong ni Rita habang naghahanda ng tanghalian sa kusina. Tinutulungan naman siya ni Ellie. Wala po talaga eh. May mga detalye po ba kayo na pwede kong malaman? At baka makatulong sa akin na makaalala ko. Wala rin masyado, iha. Napasok ako sa bahay na to bilang yaya ng kambal at kasambahay nung matapos mawala ang asawa ni Victor. Bago lang kami ng anak kong si Henry pero nagkakasundo naman sila ni Victor at parang anak na rin ang turing ko kay Victor. Sagot naman ni Rita. Kung ganun ay, si Victor na lang ang paraan ko para malaman ang detalye tungkol sa asawa niya at kung may maalala ba ako, kahit konti lang. Huwag mo muna masyadong intindihin yun, lalo na't magsasagawa pa naman ng DNA test. Kapag positibong resulta, sigurado naman ako na maraming tutulong sa'yo na makaalala. Naintindihan ko po ang pinupunto nyo pero halos 3 taon na akong nagpapalaboy-laboy at gusto ko na ring matagpuan ang pagkatao ko. Malaman ang totoo at makaalala. Mangyayari din yun. Malaking tiwala ko na magiging maayos din ang pamilya ni Victor at babalik ang saya sa puso niya. May ngiting sabi ni Rita. Nagpatuloy sila sa ginagawa nila hanggang sa matapos din at sabay-sabay na silang lahat na kumain.
Sa hapagkainan ay masaya namang nagkwentong Kambal tungkol sa mga gusto at hindi nila gusto. Aliw na aliw naman si Ellie na nakikinig sa mga ito. Matapos kumain ay tinulungan din ni Ellie si Rita na magligpit ng pinagkainan nila. Matapos magligpit ay tinungo ni Ellie ang sala kung nasaan si Victor at ang Kambal. Sino ka? Napalingon naman si Ellie sa nagsalita sa may main door sa sala. Bumungad sa kanya ang isang magandang babae na may mahabang buhok. Napatitig ito sa kanya at hindi niya ito kilala. Ellie? Kinakabahang tawag nito sa pangalan na nagdadalawang isip pa ring gamitin ni Ellie. Kilala mo ko? Pabalik namang tanong niya. Agad na nawala ang kinakabahang ekspresyon ng babae at napalitan ito ng galit. Hindi ikaw si Ellie. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong nito. Gina, nandito ka pala. Kamukhang-kamukha niya si Ellie. 'Di ba? Wala lang siyang maalala tungkol sa pagkatao niya. Kaya gagawan ko yun ng paraan. Magpapa-DNA test sila ng mga bata. Seryosong sabi naman ni Victor na nakaupo sa may sofa. Ano? Nahihibang ka na ba, Victor? Nagsasayang ka lang ng oras. May mga tao naman talagang magkakahawig kahit na hindi magkadugo. Tanggapin mo na lang na wala na si Ellie. Hayaan mo na ako, Gina. Hindi ba pwedeng suportahan mo na lang ako? Dahil isa ka rin sa dahilan kung bakit umalis bigla si Ellie noon. May diin namang sabi ni Victor na siyang nagpatahimik kay Gina. Anong ibig niyong sabihin? Inosenteng tanong naman ni Ellie. Wala, Ellie. Puntahan mo na mga bata sa taas, sa playroom nila. Kanina ka pa nila hinihintay ron. Pag-iiba ni Victor. Nagtataka man ay hindi na rin nagtanong pa si Ellie at tinungo na lang ang ikalawang palapag. Hindi pa rin naman sigurado na siya ngang Ellie na hinahanap nila kaya hindi na muna siya makikialam sa personal nilang pag-uusap. Victor, tigilan mo ng kalokohang to. Mas sinasaktan mo lang ang sarili mo, lalo na mga bata. May diin na sabi ni Gina. Huwag ka ngang mangialam pa rito, Gina. Magpasalamat ka na lang at napatawad kita sa ginawa mo sa akin 3 years ago. Kapalit ng pagtulong mo sa paghahanap kay Ellie, pagmamonitor sa mga anak ko. Seryoso namang sabi ni Victor. Talagang ipapaalala mo pa sa akin yung nangyari nun, Victor? Ginawa ko lang yun dahil mahal nga kita. At handa akong maging ina ng mga anak mo. Ginagawa ko naman ang best ko para makabawi. Hindi ba? Bakit pa kinukulong mo pa rin lang sarili mo sa nakaraan? Tanggapin mo na lang na iniwan kayo ni Ellie at hindi na binalikan. Kahit si Ellie pa yung babae na natagpuan nyo, hindi pa rin maaalis ang katotohanan na hindi siya bumalik. Galit na sambit ni Gina. Walang memorya niya, kaya siguro hindi siya nakabalik. Kung siya nga si Ellie, gagawin ko ang lahat para malaman kung anong nangyari sa kanya nitong mga nakaraang taon. Makakaalala man siya o hindi, hindi mapapalitan ng pagiging asawa niya sa akin at ina sa mga anak ko. Tumayo si Victor mula sa pagkakaupo sa sofa at lumabas ng bahay dahil may kailangan siyang asikasuhin. Naiwan naman si Gina sa sala. Ikinuyom niya ang mga kamao at frustrated na tinungong isang kwarto kung saan siya nakatulog sa tuwing mamamalagi siya sa bahay ni Victor. Sa kabilang banda, natutuwa naman si Ellie habang nakikipaglaro sa kambal. May ipinakita rin ng mga ito na isang family photo album kung saan makikita ang mommy ng mga ito na kamukha nga niya. Wala po ba talaga kayong naaalala? Tanong ni Daisy. Wala talaga eh. Baka ma-disappoint lang kayo kung lalabas ang resulta na hindi pala akong hinahanap ng mommy nyo. Sagot naman ni Ellie. Kung hindi po ikaw ang mami namin, baka pwede na magstay na lang kayo at mag-alaga sa amin. Sabi naman ni Diego. Talaga? Gusto nyo talaga na akong mag-alaga sa inyo? Wala bang nag-aalaga sa inyo rito? Sunod-sunod na tanong naman ni Ellie. Meron naman po, si Yaya Rita at si Tita Gina. Pero gusto kasi namin ng mommy. Sagot naman ni Daisy. Hayaan nyo, aalagaan ko kayo kahit hindi pa lumalabas ang totoo.
Mananatili ako sa tabi niyo hanggang sa hinahayaan ako ng daddy niyo na manatili rito. May ngiti namang sabi ni Ellie. Gumuhit naman ang ngiti sa mukha ng kambal at naging excited sa sinabi ni Ellie. Matapos maglaro ay pinagpahinga ni Ellie ang kambal. Natutulog ang mga ito sa tanghalian kaya pinatulog din niya. Wala namang magawa si Ellie kaya nagdesisyon siya na maglibot-libot sa buong bahay. Hindi niya nakita si Victor o Rita sa bahay hanggang sa marating niya ang gilid ng bahay kung saan may swimming pool. Pinagmasdan niya ang tubig sa pool habang nakatayo sa gilid nito. Ang saya siguro ng pakiramdam mo ngayon dahil ang swerte mo na makitang kambal. Walang pagdadalawang isip kanilang kinupkup dito. Napatingin si Ellie sa nagsalita at nakitang papalapit na si Gina. Gaya ng mga bata't ni Victor, gusto ko lang din malaman ang totoo. Baka maging paraan din ito para malaman kong buong pagkatao ko. Sabi naman ni Ellie. Talaga ba? At bakit naman ako maniniwala sa gaya mo na napulot lang nila sa kung saan? Marami ng tao sa mundo at klase-klase pa. Pinakamarami ang mga sinungaling at alam kong kasama ka sa kanila. Kumunot naman ang noon ni Ellie. Ano bang kinagagalit mo? Hindi mo maganda ang relasyon niyo ni Ellie bilang magkaibigan? Tanong niya. Hindi naman agad nakailag si Ellie nang bigla siyang itulak ni Gina dahilan para mahulog siya sa swimming pool. Mabuti na lang at marunong siyang lumangoy kaya nakaahon din si Ellie. Wala kang karapatan na sabihin ang bagay na yan dahil wala kang alam. Sisiguraduhin at papatunayan ko sa mga bata, lalo na kay Victor, na mali sila ng hinala at hindi kang hinahanap namin na Ellie. May diin na sabi ni Gina bago tumalikod at naglakad papasok sa loob ng bahay. Niyakap naman ni Ellie ang sarili nang makaramdam ng lamig sa buong katawan. Ellie? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naligo na may damit at ganito pang oras? Hindi ko pa nalilinisan ang pool. May pag-aalalang sabi ni Rita. Agad niyang kinuha ang tuwalya na nakasabit sa may upuan malapit sa swimming pool saka ibinalot kay Ellie. Ayos lang po ako, Yaya Rita. Salamat sa concern. May pilit na mangiti na sabi ni Ellie. Anong nangyari? May ginawa ba si Gina sa'yo? Nakita ko sa kanina na papasok sa loob mula rito. Magsabi ka ng totoo, Ellie. Umiling-iling naman si Ellie. Ayos na po ko. Huwag niyo akong alalahanin. Sige po, magpapalit lang ako. Hindi na nagsalita si Rita nang tuluyang naglakad si Ellie papasok ng bahay. Napabuntong hininga na lang siya sa kaginawang trabaho na dapat niyang gawin. Kinagabihan, sabay-sabay ulit silang naghapunan lahat. Binilhan din ni Victor kanina si Ellie ng strawberry cake dahil ito ang paborito ng asawa niya, talagang nagustuhan niyo ni Ellie. Bukas na kayo magpapa-DNA test ng mga bata. May kaibigan ako na doktor at mapagkakatiwalaan, sabi ni Victor habang nagkakape. Si Ellie naman ang nagpresenta na magligpit ng pinagkainan nila habang si Rita naman ay tinutulungan si Gina na bihisan at patulugin ang kambal. Ayos lang sa akin, ikaw ang bahala, sabi naman ni Ellie. 1 linggo pa bago ang resulta. Ayos lang ba sa'yo na maghintay at pansamantala munang tumira dito? Hindi naman agad nakasagot si Ellie. Wala namang problema yun sa akin dahil wala rin naman akong mapupuntahan o pupuntahan. Malaki bang tiwala at hinala mo na ako talagang hinahanap mo na asawa mo? Paano kung hindi pala? Huwag muna nating pangunahan ang lahat. Ang mas importante sa akin ngayon ay masayang mga bata na kasama ka. Magsasalita na sana si Ellie na bigla namang pumasok si Rita sa kusina. Gusto ng mga bata na si Ellie magpatulog sa kanila. Sige po, walang problema, sabi naman ni Ellie. Tapos na rin naman siya sa pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan nila kaya lumabas na rin siya sa kusina at tinungong kwarto ng kambal na nasa ikalawang palapag ng bahay. Iisa lang ang kwarto ng kambal pero may distansyang kama ng dalawa sa isa't isa. Pagpasok ni Ellie sa loob ay nadatnan niya naman si Gina. Matulog na kayo! Kung ayaw magalit sa inyong daddy nyo, huwag niyo nang pasakitin pang ulo ko.
May diin na sabi ni Gina. Ako na ang magpapatulog sa kanila. Hindi mo na sila kailangang pagalitan. Sabi naman ni Ellie at lumapit kay Daisy. Mami, pwede niyo po ba kaming basahan ng libro? Excited na tanong ni Diego. Oo naman. Anong kwentong gusto niyo? Pabalik namang tanong ni Ellie. Binigyan siya ng pambatang libro ni Daisy kaya naman pumesto na siya sa upuan na nasa gitna ng distansya ng kama ng dalawa. Hindi na siya lumapit sa isa sa kambal para hindi mainggit ang isa. Sa gitna siya nanatili para patas at nagsimula ng magbasa. May inis na lumabas naman ng kwarto si Gina. Matapos basahan ng kwento sa librong kambal ay nakatulog din ang mga ito. Inayos ni Ellie ang mga kumot ng dalawa saka hinalikan sa noo. Lumabas din siya ng kwarto matapos patayin ng ilaw sa loob. Tinungo rin niya ang guest room para makapagpahinga na. Kinaumagahan, tinungo nga nila ang ospital kung saan naroroon ang kaibigan na pinagkakatiwalaan ni Victor na magsagawa ng DNA test ng kambal at ni Ellie. Kinuhaan lang sila ng test sample at pagkatapos ay nagdesisyon na mamasyal sa malapit na park. Mukhang malapit na malapit si Gina sa mga bata. Biglang sabi ni Ellie habang nakatingin sa kambal na naglalaro sa park kasama si Gina. Katabi niya naman sa isang upuan si Victor. Ninang siya na ang kambal at matalik din na kaibigan ni Ellie. Sabi naman ni Victor. Tumangutango naman si Ellie. Kaya pala. Pero bakit parang galit siya sa akin? May naging hindi pagkakaintindihan ba sila ng asawa mo? Curious niyang tanong. Tumango naman si Victor. Pasensya ka na kung masyado ko matanong. Hindi mo na kailangang sagutin lahat ng tanong ko lalo na't hindi pa naman lumalabas ang resulta ng DNA test. Kalimutan mo na lang na nagtanong ako. Agad na sabi ni Ellie. Ayaw niyang ma-offend si Victor dahil mabait ito sa kanya at ayaw niya rin muna na makichismis sa buong detalye tungkol sa asawa nito ngayong hindi pa nakukumpirma na siya nga ang hinahanap nito. Ayos lang. Hindi ko ipagkakaitang katotohanan sa'yo kung gusto mo talagang malaman. Tumawa naman na mahina si Ellie. Hayaan mo na. Masyado rin namang unfair at alam kong pribadong usaping yon kaya saka mo na lang sabihin kapag positibong lumabas na resulta ng DNA test. Ngumiti naman si Victor saka tumango na rin at hindi na nakipagtalo. Matapos ang ilang sandali ay niyaya naman ng kambal si Ellie na maglaro kaya pinagbigyan niya ang mga ito. Si Gina naman ay nagpahinga at tumabi kay Victor. Pwede ka nang umalis sa buhay namin, Gina. Hindi ka na kailangan ng mga bata dahil nandito na si Ellie. Seryosong sabi ni Victor. Tumawa naman si Gina. Hindi ako aalis dahil wala pang napapatunayan ng babaeng yan. Huwag kang makampante, lalo na't wala pang resulta ng test. Sabi niya. Mabait si Ellie. At kahit ano maging resulta ng DNA test, wala akong balak na pakawalan pa siya. Mabilis naman na napatingin si Gina sa kanya pero nanatili naman ang tingin ni Victor sa kinaroroonan ni Ellie at ng kambal. Ano? Nababaliw ka na ba? Pipiliin mong babaeng kamukha ni Ellie na manatili sa tabi ng mga anak mo kahit hindi mo naman gaano kakilala? Ipagpapalit mo si Ellie sa babaeng napulot mo lang sa kalye? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Gina. Tiningnan naman siya ni Victor. At bakit? Umaasa ka pa rin ba hanggang ngayon na ikaw ang pipiliin ko kapag hindi ko nahanap si Ellie? Gumising ka, Gina. Kahit kailan ay hindi mangyayari yon. Alam mo kung gaano ko kamahal si Ellie at pinagkakatiwalaan ka namin pero sinira mong relasyon namin. Napatawad man kita, hindi naman ibig sabihin nun na kinalimutan ko ng bagay na yun. May diin na sabi ni Victor. Hindi ako papayag, Victor! Gaya na napag-usapan natin, titigil lang ako kapag nahanap natin si Ellie. At ang gagayon na hindi pa natin siya nahahanap. Wala pang resulta ng DNA test kaya hindi mo ako basta-basta matataboy. May pupuntahan lang ako. Hindi na nakapagsalita si Victor nang tuluyan nang umalis si Gina. Saan po pupunta si Tita Gina, Daddy? Tanong ni Daisy. May aasikasuhin lang siya, anak. Mauna na raw tayong umuwi.
Sagot naman ni Victor. Daddy, mamasyal po tayo sa beach bukas. Excited namang sabi ni Diego. Sa beach? Sige, pag-iisipan ko. Sabi naman ni Victor. Sumakay na ang kambal sa backseat ng kotse. May problema ba kayo ni Gina? Biglang tanong ni Ellie na nasa front seat ng kotse nakaupo. Normal lang ang problema sa pagitan namin ni Gina. Kaayaan mo na. Gusto ko sana na umiwas ka sa kanya at pagtuunan mo na lang ng pansin ng mga bata. Huwag ka maging malapit kay Gina. Tumango naman si Ellie bilang sagot. Hindi niya gaano nakuha ang ibig sabihin ni Victor pero gusto niya ang sinasabi nito na layuan si Gina dahil feeling niya hindi niya rin ito makakasundo. May kakaiba kasing nararamdaman si Ellie kay Gina. Isang hindi magandang pakiramdam kaya mas mabuti kung iiwasan niya ito. Pag-uwi nila ay nagpumilit na ang kambal na mamasyal sila sa beach. Dahil hindi matiis ni Victor ang mga anak ay pinagbigyan na lang din niya ang mga ito. Saktong-sakto dahil may isang linggo siyang bakasyon mula sa trabaho. Hawak naman din talaga ni Victor ang buong oras niya dahil siya naman ang may-ari ng isang malaking kumpanya sa bansa at marami siyang nakakatulong sa pag-handle nito. Isa na roon ang personal assistant niya. Kinabukasan ay tinungo din nila ang isang 5-star resort at nag-book ng cottage. 3 araw at 2 gabi. Wala na ang mamagulang ko. At ganoon din ang parents ng asawa ko. 5 years kaming naging magkasintahan. Pagkatapos ay nagpakasal din at nagkaanak ng kambal. 5 taon na silang ngayon at malapit na rin ang kaarawan nila. Pagkukwento ni Victor habang nagmamaneho. Kailangan mo ba talagang sabihin sa kanyang buong detalye ng buhay mo? Hindi pa naman tayo nakakasiguro kung siya nga ba talagang hinahanap natin. Pagtataray ni Gina. Nagpumilit din siya na sumama sa pamamasyal ni na Victor at wala namang nagawa si Victor doon lalo na't gusto rin ng kambal na kasama ito. Hindi ko naman kinakwento ang buong buhay ko. Huwag mo nga akong pakialaman, Gina. Seryosong sabi ni Victor. Huwag na kayong magbangayan. Baka magising at marinig kayo ng mga bata. Saway ni Ellie na nasa front seat ng kotse. Akala mo kung sinong makasaway? Porket nakasakay lang sa front seat? Pabulong na pagtataray ni Gina pero rinig yun ng lahat na nasa kotse, maliban lang sa kambal na katulog sa biyahe. Kasama naman nila si Rita para makasigurong may magbabantay sa mga bata habang si Henry naman ay naiwan lang sa bahay ni Victor. Ayaw din ito sumama dahil hindi mahilig sa dagat. Tatawagan na lang ni Victor si Henry kapag may kailangan siyang importante o iutos sa kanya. Narating din nila ang resort at manghang-mangha naman ang kambal sa ganda ng tanawin na nakikita nila. Wow! Ang ganda dito, Mommy, Daddy! Masayang sabi ni Diego at mabilis na tumakbo papuntang dagat na sinundan naman ni Rita at Daisy. Tara sa cottage. Yaya naman ni Victor at sumama sa kanya sina Ellie at Gina. Nang marating ang cottage ay inayos na nila ang mga gamit nila. Si Ellie naman ay tinulungan si Victor na ayusin ang gamit ng kambal. May 4 na kwartong cottage at napagpasyahan nila na tatabi si Daisy kay Ellie at si Diego ay tatabi kay Victor. Hindi kasi pinatatabi ni Victor sa kamang kambal dahil lumalaki na ito. Ililipat na rin niya ng ibang kwarto si Diego sa bahay nila. Mommy! Mommy! Samahan niyo kaming mamasyal sa labas! Sigaw ni Daisy, papasok ng cottage hanggang sa matagpuan si Ellie at Victor sa isang bukas na kwarto. Oo nga, Mami. Hindi naman mainit sa labas at marami ding foods, saka mga gamit na tinda. Excited na sabi ni Diego. Masyado pang maaga ah. Hindi ba masyadong mainit sa labas? Tanong naman ni Ellie. Ako na lang sasama sa inyo dahil mukhang ayaw mainitan ng mommy niyo. Singit naman na sabi ni Gina. Nag-aalala lang naman ako at baka mainitan o sipunin ng mga bata. Kunot noong sabi naman ni Ellie dahil parang pinalalabas ni Gina na ayaw niyang makasama ang mga bata. Pakulimlim na ang langit sa labas pero mukha namang hindi uulan. Sabi naman ni Rita. Agad namang tumayo si Ellie saka hinawakan ng kamay ng kambal. Sige tara, mamasyal tayo hanggat sa gusto niyo.
Pumalakpak naman ang kambal dahil sa sinabi ni Ellie. Nagpaalam muna sila ng maayos kay Victor na susunod na lang daw. Hinila na si Ellie ng kambal palabas ng cottage. Sumama naman si Rita at Gina sa kanila. Daisy! Halika! May nakita kong Hello Kitty na two-piece na pambata. Bilhan kita. Excited na sabi ni Gina. Lumapit naman si Daisy sa kanya at hinila niya ito palapit sa isang bilihan ng mga gamit. Napasimangot naman si Ellie dahil hindi niya mabibilhan ng mga gamit ang kambal. Wala kasi siyang pera. Pinabibigay ni Victor. Baka sakaling kailangan mo para sa sarili mo o para sa mga bata. Pabulong na sabi ni Rita saka inilagay ang iilang libong pera sa bulsa ni Ellie. Po? Sigurado po kayo? Gulat na tanong ni Ellie na agad namang tinanguan ni Rita habang nakangiti. Ngumiti rin pabalik si Ellie at mabilis na naghanap ng mabibili niya para sa kambal. Nakakita siya ng sombrero na pandagat at talagang bagay na bagay sa dalawa, kulay pink at blue na pambata rin. Agad din naman yung binili ni Ellie at isinuot sa ulo ng kambal. Ayan, para hindi kayo mainitan dahil nawawala na ang makulimlim na ulap sa langit. Nakalimutan naman kasi nating magdala ng payong, sabi ni Ellie. Ang cute, Mommy! Natutuwang sabi ni Daisy. Lahat naman cute kapag kayo nang nagsuot eh. Tara, hanap tayo ng makakain. Magtatanghalian na rin. Yaya ni Ellie. Hinawakan naman ni Daisy ang kamay ni Ellie at sa kabila naman humawak si Diego. Bakas naman ang inis sa mukha ni Gina dahil hindi humawak sa kanyang kambal at tanging paper bag na may lamang binili niya lang ang hawak niya sa kamay. Kahit ganon, ay isinawalang bahala niya lang yon at sumunod na kina Ellie kasabay si Rita. Wow! May ice cream parlor para rito. Bili tayo mamaya mga bata. May ngiting sabi ni Gina. Mamaya pagkatapos mag-lunch, Gina. Kain muna ng kanin bago malamig na pagkain. Sabi naman ni Ellie. Alam ko yun. Sabi ko nga mamaya, di ba? Wala naman akong sinabi na ngayon agad-agad. Pagtataray ni Gina. Hindi na nagsalita si Ellie dahil mukhang nainis niya yata nang hindi inaasahan si Gina. Ayaw pa naman niya na magkagulo sila. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang restaurant na nasa loob pa rin ng resort. Pumasok sila sa loob at pumesto na para makapag-order. Tinawagan naman ni Gina si Victor na sumunod na at dumating din naman ito. Umorder na rin sila at sabay-sabay na kumain ng tanghalian. Bumalik muna tayo sa cottage para makapagpahinga tayong lahat. Matulog muna kayo at pagising nyo ng hapon, saka kayo maliligo sa dagat. Ayos ba yun? Tanong ni Victor sa kambal na agad din namang tumango. Bumalik sila sa cottage at pinatulog din ni Ellie ang kambal. Dahil hindi naman pagod si Ellie at hindi rin makatulog, nagpasya siya na lumabas muna ng cottage matapos mapatulog ang kambal. Naglakad-lakad siya hanggang sa naaninag si Victor na nakatayo sa gilid ng dalampasigan. Seryosong nakatingin sa dagat. Nilapitan niya naman ito. Nawala na naman ang init. Mukhang uulan na dahil mas dumidilim ang kalangitan. Biglang sabi ni Ellie. Hindi pa rin tayo sigurado dyan dahil maaari pa rin magbagong klima kahit anumang oras mula ngayon. Maaring para sa atin, uulan na maya-maya pero maaari pa rin na hindi matuloy at bumalik ang sikat ng araw. Hindi naman nakapagpigil si Ellie at napatawa na ng mahina dahilan para mapatingin sa kanya si Victor. Sorry, masyado kasi akong lutang kaya hindi ko masyadong nag-gets ang pinupunto mo. Pero gets ko naman yung literal na ibig mong sabihin. Hindi rin inaasahan ang pagsasalita mo ng mga makahulugang salita. Sabi niya saka tinigil na ang pagtawa at tumingin din kay Victor. Nag-abot naman ang tingin nila sa isa't isa. Gusto mo bang marinig ang kwento ko tungkol sa amin ni Ellie? Hindi pilit to, obligasyon to. Gusto ko rin na ikwento sa'yo kung handa kang makinig. Hindi naman agad nakapagsalita si Ellie pero tumango din naman siya. Pumwesto sila ng upo sa buhangin na medyo malayo-layo sa dagat. Pareho silang nakatingin sa harap nila sa dagat hanggang sa magsimula ng magsalita si Victor. Mahal na mahal namin ni Ellie isa't isa.
Alam ko lahat ng paborito niya hanggang sa ayaw niya. Pagsisimula ni Victor. Habang nagkukwento ay napatingin si Ellie kay Victor. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal at puno ng sinseridad ang bawat salitang binibitawan niya. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng lungkot sa puso niya. Sigurado siyang nagdusa ito noong mawala ang asawa niya. Isang araw, umalis si Ellie na puno ng sama ng loob dahil nasaktan ko siya. Misunderstanding lang nangyari pero alam kong kasalanan ko yon. Hindi agad ako kumilos at hinanap ko siya pero hindi ko na siya nakita pa. Simula nun, hindi ko tinigilan na paghahanap sa kanya at patuloy ko siyang pinaalala sa mga anak namin. Anong naging kasalanan mo para bigla na siyang umalis at hindi na bumalik? Sa tingin ko hindi siya basta-basta aalis kung wala lang at babalik din siya kung makakaya pang ayusin. Lalo na't kasal kayo at may mga anak din. Kunot noong sabi ni Ellie. At ano naman ang pakialam mo sa bagay na yon? Huwag kang mangialam sa issue ni Victor at ng asawa niya. Dahil hindi pa naman napapatunayan na ikaw nga si Ellie. Rinig nilang boses na sabi ni Gina mula sa likuran nila. At ikaw naman Victor, huwag kang magpadala ng gusto. Porket kamukha siya ng asawa mo. Paano kung hindi talaga siya si Ellie at biglang magpapakita yon? Anong gagawin mo? Galit namang tanong ni Gina kay Victor. Tumigil ka na nga Gina. Nag-uusap kami rito kaya umalis ka na. Huwag kang nangingialam ng pag-uusap ng iba. Lalo na kung hindi ka naman kasali. May diin namang sabi ni Victor. May naging kasalanan ba si Gina sa asawa mo? O baliktad? Dahil nararamdaman kong galit niya. Bigla namang sabi ni Ellie nang hindi mapigilang magsalita. How dare you say that? Sigaw ni Gina at mabilis na hinilang buhok ni Ellie. Agad naman na inawat ni Victor si Gina at nailayo naman agad niya ito. Naramdaman naman ni Ellie ang kaunting pagsakit ng anit niya dahil nahila saglit ni Gina ng malakas ang buhok niya. Huwag mong panghimasukan ng buhay na wala pa namang kasiguraduhan na sa'yo. Nagiging pakialamera ka sa ginagawa mo. At alam kong may tinatago kang masamang motibo sa pamilya ni Victor. Kaya ilabas mo na yung tunay na kulay mo. Galit na sigaw ni Gina. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? At palagi mo na lang akong pinag-iinitan, Gina. Tanong naman ni Ellie. Ang naging kasalanan mo ay ang pagkakaroon ng mukhang kaparehas ni Ellie. At pagpasok sa pamilyang hindi mo naman kilala. Ikaw man o hindi si Ellie. Anong magiging saysay doon kung wala ka namang naaalala? Tumigil ka na Gina! Awat ni Victor at mabilis na hinila si Gina pabalik sa cottage niya. Napabuga naman ng hangin si Ellie dahil sa nangyari. Mas lalong lumalakas ang kutob niya ngayon at mas naging curious siya kay Gina patungkol sa galit nito sa kanya o sa asawa man ni Victor. May nagtutulak sa kanya na alamin ang katotohanan. Gusto niyang lumaban pero hindi niya magawa dahil alam niya naman sa sarili niya na wala siyang karapatan lalo na't hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA test. Desisyon niya rin naman na sumama sa kambal noon kaya papanindigan niya ito at magtitiis. Aalis din naman siya kung negatibong lumabas na resulta pero kapag positibo naman, lalaban na siya sa dapat niyang ipaglaban. Sumapit ang gabi. Matapos maligo ng kambal sa dagat ay naghapunan na rin sila. Matapos maghapunan ay nakipaglaro ang kambal kay Gina at Rita sa sala. Nasa kusina naman si Victor at Ellie. Gusto kong malaman kung bakit galit na galit si Gina sa akin ba o sa asawa mo? Biglang sabi ni Ellie. Hindi naman agad nakapagsalita si Victor. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Matalik na kaibigan ni Ellie si Gina. At ninang siya ng kambal. Umalis ang asawa ko noon dahil nahuli niya kami ni Gina sa sala. Nakapatong siya sa akin at walang pang itaas na damit. Agad na napahinto si Ellie sa paghuhugas ng pinggan at napalingon kay Victor. Yun ba ang sinasabi mo na hindi niyo pagkakaintindihan ng asawa mo? Saan banda ron? Nagtaksil ka pala sa kanya, kayo ni Gina. Hindi ganun ang nangyari. Bago pa lang kami kasal ni Ellie, palagi na akong kinukulit ni Gina. Gusto niya ako. Sinabi ko na yun kay Ellie pero isinawalang bahala lang niya at dahil kaibigan siya ng asawa ko, hindi ko na lang din pinansin. Lumayo at dumistansya ako pero
Mas nabigyan ng pagkakataon si Gina na mapalapit sa akin dahil na rin sa mga bata. Pinilit lang niya ako at dinaganan nun. Umaayaw ako sa kanya pero nahuli kami ni Ellie at hindi agad ako nakapagpaliwanag dahil sa gulat at taranta. Mahabang paliwanag ni Victor. Talaga? Kung ganun, bakit parang wala lang yun nun? Bakit kasama mo pa rin si Gina at pinanatili sa tabi ng mga bata kung alam mo na siya palang dahilan ng pag-alis ng mommy nila? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Ellie. Ginawa ko yun. Masyado nang napalapit ang mga bata sa kanya at nahirapan din ako. Hindi ko alam kung anong sumagi sa isip ko at pinatawad ko siya. Kapalit naman nun ang pagtulong niya sa akin sa paghahanap ng asawa ko. Binablockmail din niya ako ng paulit-ulit na masisira ang buong pagkatao ko kapag tinaboy ko siya. Mas masisira ako sa mga bata at hindi ko kaya yun, lalo na't nawalan sila ng ina. Hindi pwedeng mawalan din sila ng ama sa tabi nila. Kaya kong umamin at ipagsigawan ng kasalanan na nagawa ko sa pamilya ko kahit ay kasira pa ng buong pagkatao ko. Pero saka na kapag nakita ko ang asawa ko, para maging panatag ako na ano man ang mangyari sa akin, may iwan ang kambal sa ina nila. Hindi naman alam ni Ellie ang sasabihin. Hindi rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa mga sinasabi ni Victor sa kanya. Ang alam lang niya ay pakiramdam niya na sasaktan siya sa mga sinabi nito. Kahit ilang ulit man niyang isipin o alalahanin, ay wala talaga siyang maalala na anumang bagay tungkol sa pagkatao niya. Naiinis siya at nagagalit sa sarili niya. Nasanay na siya na hindi matulungan ng sarili pero ngayon gustong-gusto niyang tulungan si Victor. Huwag ka mag-alala. Kung magkakausap kayo ng asawa mo, sigurado kong maintindihan niya ang paliwanag mo, sabi ni Ellie. Tumayo naman si Victor mula sa pagkakaupo niya sa upuan saka lumapit kay Ellie. Ikaw man o hindi ang asawa ko, wala na rin akong balak na pakawalan ka, Ellie. Kahit hindi ikaw ang asawa ko at bumalik man siya ngayon, ayoko nang umatras. Kakaibang nararamdaman ko sa'yo at malaki rin ang tiwala ko na ikaw nga ang hinahanap namin. Sabihin mo, narinig mo lahat ng sinabi ko ngayon. Anong magiging reaksyon mo kung ikaw nga si Ellie? Mapapatawad mo ba ako? Hindi naman agad nakapagsalita si Ellie. Malakas ang tibok ng puso niya dahil malapit na malapit ang mukha ni Victor sa mukha niya. Hindi ka ba galit sa asawa mo sa pag-alis niya? Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Kinakabahang tanong ni Ellie na may pagdadalawang isip. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. At naiintindihan ko ang pag-alis niya nun. Naniniwala rin ako na may mas malalim pa na rason kung bakit hindi siya bumalik. Seryoso namang sagot ni Victor. May naaalala naman si Ellie. 3 years ago, nagising na lang ako sa isang ospital na hindi ko maalala ang buong pagkatao ko. Sinabi ng doktor na naaksidente raw ako at may tumulong sa akin. July 23, 2020, nung madala ako sa ospital. Seryosong sabi niya. Napahinto si Victor at tinitigan ng mabuti si Ellie. July 22, 2020 ng gabi nung umalis si Ellie sa bahay. Hindi kaya bumalik ka kinabukasan at hindi nakabalik dahil na-aksidente? Tanong ni Victor. Hindi naman sumagot si Ellie dahil wala naman siyang maisagot. Wala siyang maalala tungkol sa naging aksidente niya. Ilang araw pa bago lumabas ang resulta ng DNA test. Saka na lang natin na pagpatuloy ang pag-uusap na to kapag positibo ang lumabas na resulta. Pabulong na sabi ni Ellie saka umiwas ng tingin kay Victor. Naiintindihan naman ni Victor ang sinabi ni Ellie kaya lumayo siya at tumalikod. Nagpatuloy si Ellie sa ginagawa niya at umalis din sa kusina si Victor. Tinungo niya ang kwarto niya. Matapos maayos ang kusina ay tinungo ni Ellie ang sala. Hinatid niya muna si Diego sa kwarto ni Victor saka niyaya si Daisy na matulog na. Sa akin ka na lang kaya tumabi, Daisy. Kakatahan kita ng lullaby. Mangiting sabi ni Gina. Thank you, tita. Pero tinatabihan niyo na ako nun. Gusto ko na si mommy nang katabi ko mula ngayon. Mangiti rin na sabi naman ni Daisy. Nawala naman saglit ang ngiti sa labi ni Gina pero binalik din niya ito. Sige baby, good night.
Bukas ulit tayo mamasyal, sabi niya. Tiningnan niya ng masama si Ellie pero hindi naman siya pinansin nito hanggang sa makapasok ito sa kwarto kasama si Daisy. May inis na naglakad si Gina papunta sa kwarto niya. Mommy, wala ka pa rin po bang naaalala hanggang ngayon? Tanong ni Daisy habang inaayos ang kumot. Bakit mo naman naitanong yan? Pabalik namang tanong ni Ellie. Gusto ko na po kasi na makaalala kayo para hindi na rin maging malungkot si Daddy. Malungkot? Paano mo naman nasabi na malungkot ang daddy mo? Madalas po namin siyang makita ni Diego na umiiyak na mag-isa. Alam kong ginagawa ni Daddy lahat para sa amin ni Diego. At gusto namin na mapasaya siya. Alam namin ni Diego na magpapasaya mo siya, Mommy. Sagot naman ni Daisy. Sige. Sabihin mo sa akin lahat ng mga gusto ng daddy mo at susubukan kong gawin para happy siya. May ngiting sabi ni Ellie. Talaga po, Mommy? Natutuwang sambit naman ni Daisy na tinanguan ni Ellie. Nagsimula nang magsalita si Daisy tungkol sa mga gusto ng daddy niya. Isinali na rin niya mga hindi nito gusto. Nakikinig naman si Ellie ng maayos. Wala namang masama kung pasayahin niya kahit konti si Victor dahil alam niyang nahihirapan nga ito sa mga nangyayari. Request naman yun ni Daisy at hindi talaga mahihindian ni Ellie kambal. Matapos ang ilang minuto ay natapos din ang pag-uusap nila at tuluyan na ring nakatulog si Daisy. Natulog na din si Ellie katabi si Daisy na nakayakap sa kanya. Kinaumagahan. Ang aga mo yatang nagising. Bungad ni Victor nang madatnan si Ellie sa kusina na nagluluto ng agahan. Good morning. Maaga akong nagising eh. Ayos na rin to para may pagluto kita ng paborito mong tinolang isda. Mabutit kompleto sila sa ingredients dito. Sa kabila ng lahat ay may silbi pa rin pala ako dahil naalala ko pa kung paano magluto ng tinolang isda. Puno ng ngiting sabi naman ni Ellie. Baka temporary lang ang amnesia mo. Babalik din siguro yan. Sana nga. Hindi na ako makapaghintay na makaalala. Pabulong namang sabi ni Ellie at hindi yun narinig ni Victor. Nagpatuloy siya sa ginawa niya hanggang sa pumasok na rin sa kusina si Rita. Tinulungan siya nitong magluto ng iba pang potahe para sa almusal nila hanggang sa natapos din sila kaya ginising na ang mga bata at sabay na silang kumain lahat. Lumipas naman ang buong araw at namasyal lang sila sa buong resort. Namili rin ang mga gusto nilang bilhin. Si Ellie naman ay walang binili na kahit ano kahit na pinili siya ni Victor na pumili ng gusto niyang bilhin. Sumapit ang gabi, matapos maghapunan ay pinatulog na rin nila ang mga bata. May exclusive meeting ako sa may-ari ng resort. Kaya na munang bahala sa mga bata. Babalik din naman ako agad dahil sa restaurant sa unahan lang kami magkikita. Mag-ingat kayo rito, sabi ni Victor at hindi na hinintay pa na magsalita si Ellie. Umalis na rin siya sa cottage. Inabot naman ni Ellie ang remote ng TV sa sala saka binuksan ng TV habang nakaupo sa sofa. Feel niya na manood ngayon ng palabas dahil hindi pa naman siya inaantok. Hindi naman agad nakapag-react si Ellie nang maramdaman na may humila ng napakalakas sa buhok niya. Napadain siya sa sakit at napapikit. Ikaw talagang malas sa buhay ko, no? Wala kang kadaladalang babae ka! Galit na sabi ni Gina at kinaladkad si Ellie palabas at palayo ng cottage. Napahawak naman si Ellie sa kamay ni Gina. Tumigil ka na sa pagiging immature mo, Gina! Galit na galit ka sa akin. Eh ako dapat ang magalit sa'yo. Mas makapal pa rin ang mukha mo dahil nagkagawa mong harapin ang pamilya ni Victor. Kahit ikaw naman ang dahilan kung bakit nasirang pamilya nila. Pasigaw namang sabi ni Ellie. Napakalakas ang daing niya ng lakasan ni Gina ang paghila sa buhok niya. Hindi na nakatiis si Ellie at agad na tinadyakan ang tiyan ni Gina. Hindi naman ito nakaiwas kaya agad niya itong natamaan at napabitaw ito sa pagkakahawak sa buhok niya. Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. Mas baka pala mukha mo dahil wala pang ang patunay. Akala mo na kung sino ka? Anong pinagmamalaki mo? Yung mukha mo na kamukha lang ni Ellie? Kaya ko rin gayahin yung mukhang yan.
Galit na sigaw ni Gina. Sinugod ulit niya si Ellie para sa bunutan sana ulit pero tumalikod si Ellie at tumakbo palayo sa kanya. Bumalik ka rito, bruha ka! Harapin mo ako! Pakita mo sa akin ang tapang mo! At ilabas mong pinagmamalaki mo! Sigaw ulit ni Gina habang hinahabol si Ellie. Lumalalim na ang gabi at bihira na lang ang tao sa paligid kaya wala masyadong nakukuhang atensyon ng dalawa. Tigilan mo na ako, Gina! Wala naman akong kasalanan sa'yo! Sigaw naman ni Ellie. Wala! Baka nakakalimutan mo na sa akin galing si Victor. Ex-boyfriend ko lang naman siya na nilandi mo at sinuportahan ko dahil mahal kita at kaibigan. Nagsisi din ako sa huli dahil ayaw ko na nakikita kang masaya kasama niya habang ako'y nagdurusa dahil huli na nang mapagtanto ko na mahal ko pala si Victor. Huminto si Ellie nang makitang huminto rin si Gina. Kapwa sila hinihingal habang tinitingnan ng isa't isa. Ilang metro din ang layo nila sa isa't isa. Wala akong ideya sa sinasabi mo, Gina. Wala akong maalala. Pero isisisi mo ba talaga sa akin lahat? Sigurado naman ako na naipaliwanag at naipag-usapan natin ang bagay na yun noon. Ngayon ka pa ba magrereklamo at magagalit? Ngayong malalaki na ang mga anak ni Victor? Wala ka talagang kwenta! Hindi ka ba nababaliw sa pinagsasabi mo? Minsan ay inaako mo ang pagiging Ellie at minsan din na hindi. Ang mas maganda, umalis ka na lang sa buhay nila Victor. Dahil tatahimik na rin naman sila. Ginulo mo lang nung dumating ka. Mabilis na tumakbo si Gina palapit kay Ellie. Hindi naman agad nakatakbo si Ellie kaya nahuli na naman ni Gina ang buhok niya. Lumayo si Ellie at pilit na inalis ang kamay ni Gina sa buhok niya. Umalis ka na! At huwag ka nang bumalik sa buhay namin! Sigaw ulit ni Gina at malakas na binitawan si Ellie. Nagulat si Ellie at nawala ng balanse ang paa dahilan para matilapon siya ng malakas sa buhangin. Hindi niya napansin ang may kalakihang bato at hindi inaasahang mauntog ang ulo niya roon. Kinapa ni Ellie noon nang makaramdam ng likidong umaagos mula roon. Gina! Ellie! Anong nangyayari? Rinig nilang sigaw ng palapit na si Victor. Mabilis na nilapitan ni Victor si Ellie at pinaharap sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang makitang dumudugo ang noon ni Ellie. Victor? Bulong ni Ellie bago lumabong tingin niya hanggang sa mawalan siya ng malay. Gina! Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong ni Victor kay Gina. Kung anong dapat, Victor? Simula nung dumating ang babae niyan, ay nagkakagulo-gulo na tayo. Tumigil ka na, Gina! Walang tayo at walang ginugulo si Ellie. Matigas namang sabi ni Victor. Binuhat niya si Ellie na parang bagong kasal at tiningnan ng masama si Gina. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin. Sa oras na may mangyaring masama kay Ellie, hindi kita mapapatawad. Seryoso at may halong pagbabanta na sabi ni Victor. Dinala niya agad si Ellie sa kotse niya at tinungong pinakamalapit na ospital sa resort. Tinawagan niya si Rita at sinabi ang nangyari. Pinalayo naman ni Victor si Rita kasama ang mga bata kay Gina at tinawag si Henry para sunduin ang mga ito para makauwi at susunod na lang sila ni Ellie kapag naging maayos na ang sitwasyon nito. Hindi naman umabot sa ilalim ang impact ng pagkakatama ng ulo niya sa bato. Pero na-trauma ang ulo niya dahil may bahay dito ng pagkasabunot kaya rin nawalan siya ng malay. Magigising din siya. Kailangan niya lang na uminom ng gamot, kumalma at magpahinga saglit para makalabas ng ospital. Pagbabalita ng doktor kay Victor. Nagpasalamat naman si Victor ng marami sa doktor dahil wala namang naging seryosong natamo na sugat si Ellie. Matapos itong makausap ay umalis din ito. Nanatili naman si Victor sa tabi ni Ellie hanggang sa magising ito. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Victor. Hindi naman agad nagsalita si Ellie. Seryoso lang siyang nakatitig kay Victor. Hindi naman mabasa ni Victor ang emosyon na pinapakita ni Ellie. May problema ba? Tanong ulit ni Victor. Gusto ko makita mga bata. Papuntahin mo sila rito. Seryosong sabi ni Ellie. Sige. Saglit lang.
sabi naman ni Victor at kinuha ang cellphone niya sa bulsa para tawagan sana si Henry nang mapahinto siya. Tiningnan niya ulit si Ellie. Nakakaalala ka na? Pabulong na tanong ni Victor. Hindi naman sumagot si Ellie at iniwas lang ang tingin. Hindi niya alam kung kaya ba niyang titigan si Victor. Ngayong lalo na't nakakaalala na nga siya. Unti-unti nang bumabalik sa kanya lahat-lahat at kasama na roon ang sakit na naramdaman ng puso niya. Kahit na narinig na niya paliwanag ni Victor ay hindi pa rin yun sapat para mawala ang sakit na nararamdaman ng puso niya. Mamaya na tayo mag-usap. Gusto ko nang makita mga bata. Sabi ulit ni Ellie habang nakatingin pa rin sa malayo. Mabilis naman na pinagpatuloy ni Victor ang pagtawag niya kay Henry. Sumagot din naman ito kaya pinindot ni Victor ang loudspeaker ng tawag para marinig din ni Ellie. Henry, nasa na kayo? Iti-text ko na lang siya ang address ng ospital kung nasan kami ni Ellie. Dito na lang kayo pumunta kasama mga bata. Sabi ni Victor. Pasensya na po sir. May problema po kasi. Kinakabahang sabi ng nasa kabilang linya. Agad naman na napaupo si Ellie. Problema? Anong problema? May nangyari ba sa mga anak ko? Agad na tanong niya. Pasensya na Ellie. Ginawa ko talaga lahat-lahat ng makakaya ko gamit ang buong lakas ko pero nakuha ni Gina ang kambal. Hindi ko alam kung nasan sila ngayon. Kasama ko si Henry at hinahanap sila. Sabi naman ni Rita. Ano? Nireport niyo na ba sa security ng resort? Pupunta agad ako dyan. Ipagpatuloy niyo paghahanap. Agad namang sabi ni Victor. Hindi na niya hinintay pa na sumagot ang kabilang linya at pinatay na agad ang tawag. Sasama ako Victor. Seryosong saad ni Ellie. Dito ka lang. Dahil hindi pa magaling ang sugat sa ulo mo. At kakagising mo lang din. May benda ka pa sa ulo. Ako nang bahala sa mga bata. Sisiguraduhin ko na mahanap ko sila at madadala ko sa'yo. Ano man ang sabihin mo, hindi mo ako mapipigilan. Isama mo ako kung ayaw mo na mas kamuhian kita. Pagbabanta ni Ellie. Wala namang nagawa si Victor kundi ang sundin si Ellie. Kinausap muna niya saglit ang doktor at kahit na pinagbawalan si Ellie nito na makaalis ay wala rin naman itong nagawa nang makalabas na ng tuluyan ng ospital si Ellie. Gamit ang kotse ni Victor ay agad nilang tinungong resort. Nadatnan naman nila si Rita at Henry na naghahanap pa rin sa mga bata. Tumawag na rin kami ng pulis para makatulong sa paghahanap sa mga bata. Wala ka bang ideya kung saan pwedeng dalhin ni Gina ang mga bata, Victor? Bakit niya tinangay ang kambal? May nangyari bang hindi pagkakaintindihan sa pagitan niyo? Tanong ni Rita. Hindi ako sigurado, Yaya. Ang alam ko lang ay nag-away sila ni Ellie. At sigurado kong galit na galit si Gina. Sagot naman ni Victor. Tiningnan ni Ellie ang cellphone niya na hawak niya. Mag-aalauna na ng madaling araw. Agad siyang tumalikod at maglalakad na sana palayo nang pigilan siya ni Rita. Saan ka pupunta, Ellie? Ayos na ba talaga ang pakiramdam mo? Baka kung mapano ka, mas mag-aalala ang mga bata. Nilingon ni Ellie si Rita at ngumiti ng mapait. Ayos lang po ako, Yaya Rita. Susunduin ko lang ang mga bata. Hindi ko hahayaan na mahiwalay na naman ako sa kanila ulit dahil kay Gina. Naglakad na si Ellie palayo. Walang pumigil sa kanya pero agad naman siyang sinundan ni Victor. Sasamahan kita kahit saan. At hindi mo rin ako mapipigilan dahil anak natin ang pupuntahan natin. Seryosong sabi naman ni Victor. Hindi na rin umangal si Ellie at ginamit nilang kotse ni Victor. Tinuro ni Ellie daan na hindi pamilyar kay Victor. Umabot din ng halos kalahating oras bago nila narating ang isang bahay sa probinsya. Saang lugar to? Tanong ni Victor nang mahinto niya ang kotse. Hindi mo maalala? Ito ang paborito niyong puntahan ni Gina nung kayo pa lang. At ngayon ay sinisisi niya ako sa lahat-lahat. Ayos lang sana kung ako lang pero sinasali niya mga anak natin. At hindi na yun maganda. Seryoso namang sagot ni Ellie saka bumaba ng kotse. Hindi na siya kumatok pa sa bahay na gawa sa kahoy. Sinipan niya ito ng malakas dahilan para bumukas ito.
Hindi mahihiya na gumawa ng gulo si Ellie dahil nasa katarungan siya at marami rin ang kapitbahay sa paligid. Hindi basta-basta gagawa ng mali si Gina sa mga anak niya. Ilabas mo ang mga anak ko, Gina! Kung may galit ka sa akin, ako ang harapin mo! Alam kong minahal mo rin ang kambal, kaya huwag mo silang idamay! Galit na sigaw ni Ellie. Nakita niya naman na lumabas mula sa kusina si Gina. Hindi ito makapaniwala na makita siya at napatawa. Ang galing naman! Nakakaalala ka na? Nakakadismaya naman. Nasayang ang effort ko na. Sagasaan ka. Natatawang sabi ni Gina. Anong sinasabi mo? Ikaw ang dahilan kung bakit naaksidente si Ellie? Kunot noong tanong ni Victor. And look who's here. Ang hero of the day. Ang galing! Ako talagang naging kontrabida mula umpisa. Ano nang mangyayari? Ipapakulong niyo ako at iiwan na mag-isa? Dismayadong tanong ni Gina. Ilabas mo ang mga anak namin. Saan mo sila tinago? Galit na tanong ni Victor. Aba malay ko. Pwedeng sa gubat, sa kwarto, o kaya sa ilalim ng lupa. Subukan yung hulaan. Sagot naman ni Gina. Wala sa usapan natin na ipapahamak mo mga anak ko, Gina. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo hinahayaan ang sarili mo na balutin ka ng galit at inggit? Hindi makapaniwalang tanong ni Victor. Bakit mo naman tinatanong pagbagay na yan, Victor? Hindi ba kayo aware na kayo mismo ni Elling dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Kung ayaw mo pala na maging kami ni Victor, sana pinigilan mo kami. Huwag mong isisi sa amin lahat, Gina. Noon pa lang, hindi ka na namin gustong saktan. Pero binigyan mo mismo kami ng permiso na ipagpatuloy ang nararamdaman namin. Huwag kang maging pa-victim dahil naging biktima mo rin kami sa kasamaang dinulot mo sa pamilya namin. Galit namang sabi ni Ellie. Eddie, kasalanan ko na. Isisi niyo na lahat sa akin. Gusto ko lang naman na maging masaya. Ako kasi dapat yun eh. Ako dapat ang pinakasalan ni Victor. Ako dapat ang mommy ni na Daisy Chego. Ako dapat ang masaya palagi. Umiiyak na sambit ni Gina. Sa tingin mo masaya palagi? Hindi ganun ang buhay, Gina. Hindi pwedeng masaya palagi. At mas lalong hindi rin pwede na malungkot palagi. Nasa sayo na yun. Kung paano ka mabubuhay na naayon sa gusto mo. Makahulugang sabi ni Ellie. Mommy? Daddy? Nagulat naman si Ellie at Victor nang lumabas sa kwarto si Daisy. Lumapit si Victor sa anak pero naunahan siya ni Gina at agad nitong nahila si Daisy. Lumabas din si Diego sa kwarto na kinuha naman agad ni Victor at pinalapit kay Ellie. Huwag kayong lumapit! Kung ayaw niyong masaktan si Daisy! Pagbabanta ni Gina, may hawak siyang kutsilyo kanina pa at ngayon ay nakatutok na ito sa leeg ni Daisy. Tita Gina, ano pong ginagawa niyo? Natatakot ako. Umiiyak na sabi ni Daisy. Tumahimik ka! Pasigaw namang sabi ni Gina. Hindi mo magagawa yan, Gina. Bitiwan mo na si Daisy at mag-usap tayo ng mahinahon. Pagpapakalma ni Victor kay Gina. Huwag mo akong inuuto, Victor! Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Kaya lumayo ka sa akin. Abang may pasensya pa ako. Hindi naman nagpatinag si Victor. May tiwala siya kay Gina na hindi nito sasaktan si Daisy dahil saksi siya na napalapit na ito sa anak niya. Mabilis siyang lumapit kay Gina at hinilang anak palayo rito. Nagawa niya naman yon pero kasabay ng paghila niya kay Daisy, naramdaman niya ang pagbaon ng matulis na bagay sa bewang niya. Hindi agad siya nakakilos at napatingin kay Gina, nagulat na gulat. Ayos lang, Gina. Magiging maayos din ang lahat. Pabulong na sabi ni Victor. Daddy! Sabay na sigaw ng kambal at lumapit kay Victor. Hindi naman agad nakakilos si Ellie. Namalaya na lang niya na may mga pulis na pumasok sa bahay at pinusasan si Gina. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Hindi ko naman alam na hindi pala iilang si Victor. Wala akong kasalanan. Pakawalan niyo ako.
Paulit-ulit na sambit ni Gina hanggang sa tuluyan siyang dinala sa police car. Dahan-dahan namang lumapit si Ellie sa kinaroroonan ni Victor at nakitang kambal na umiiyak na. Patawad sa lahat-lahat ng nagawa kong mali, Ellie. At salamat sa pagbabalik mo para sa mga bata. Bulong ni Victor. Lumalabo na ang paningin niya hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Agad din naman siyang kinarga ng iba pang pulis para madala sa pinakamalapit na ospital. Inasikaso naman ni Henry mga bata at sinuguro na ayos ang kalagayan ng mga ito. Ellie, magpakatatag ka dahil kailangan ka ng mga bata, sabi ni Rita. Kinapa ni Ellie ang pisngi niya at napagtanto na umiiyak na pala siya. Tuloy pa rin ang pag-agos ng luha niya kahit pinapahiran niya ito. Masyado po ba akong selfish sa ginawa kong pag-alis noon? Kasalanan ko to lahat, hindi ba? Masyado akong naging makasarili. Umiiyak na sabi ni Ellie. Hindi ka kailanman sinisisi ni Victor, Ellie. Yun ang sigurado ako. Bulong ni Rita. Agad naman silang sumunod kung saan dinala si Victor. Pagdating sa ospital, ay agad din naman itong inasikaso ng mga doktor. Dok, asawa po ako ng pasyente. Ano na pong kalagayan niya? Tanong ni Ellie sa doktor nang lumabas ito sa emergency room kung nasaan si Victor. Maraming dugong nawala sa kanya, misis. Hinahanapan na namin yun ng paraan at malalim din ang natamo niyang sugat. Kaya ipanalangin niyo na maligtas siya. Seryosong sabi ng doktor at nagpaalam na rin dahil kasalukuyan pa nilang inaasikaso si Victor. Ami, magiging okay lang po si Daddy, hindi ba? Biglang tanong ni Diego. Ngumiti naman si Ellie ng pilit sa kadahan-dahang tumango. Magiging okay din ang daddy niyo dahil malakas siya. Maniwala tayo sa lakas ng daddy niyo. Malalampasan niya rin to. Sagot niya sa anak. Tumango naman ito habang si Daisy nakatingin lang sa pinto ng emergency room kanina pa. Hindi maiwasan ni Ellie na maiyak na naman sa nangyayari. Hindi awa o konsensya ang nararamdaman niya ngayon kay Victor, kundi tunay na pag-aalala. Magiging maayos din ang lahat, Ellie. Biglang sabi ni Rita at niyakap siya. Hindi na rin napigilan pa ni Ellie ang sarili at tuluyan ng naiyak. Kailangan niyang lumaban, Yaya Rita. Hindi ko kaya na maiiwan kasamang mga bata. Kailangan siya ng mga bata. Kailangan ko siya. Umiiyak na bulong ni Ellie. Hinagod naman ni Rita ang likod ni Ellie para pakalmahin ito. Hinayaan niya itong umiyak na mga ilang minuto hanggang sa nahimasmasan din ito at kumawala sa yakap. Matapos ang ilang oras na paghihintay ay inilipat din sa kwarto si Victor. Stable na ang kalagayan niya at naabunuhan na rin siya ng dugo na available naman dito sa ospital. Hintayin na lang natin siya na magising at maghilom ang sugat niya sa ilalim. Magiging maayos din ang sitwasyon niya. Pagbabalita ng doktor. Nakahinga naman ng maluwag si Ellie at nagpasalamat ng husto sa doktor. Yaya Rita, iiwan ko muna kayo dito. Babalik din naman ako agad. Kailangan ko lang puntahan si Henry na nag-aasikaso tungkol sa nangyari kay Victor. Gusto ko rin na asikasuhin ng lahat-lahat patungkol sa amin ni Gina. Pagpapaalam ni Ellie. Hindi naman kumontra si Rita at hinayaan si Ellie na umalis. Nagpaalam din naman ng maayos si Ellie sa mga anak at hindi rin kumontra mga ito dahil mas focus sa mga ito na magbantay sa daddy nila. Sigurado ka ba na gusto mong kausapin si Gina? Naayos ko na ang mga kaso na isasampa sa kanila sa tulong ng private lawyer ni Victor. Siniguro ko na rin na hindi na siya makakalapit sa inyo, lalo na sa mga bata. Sabi ni Henry. Nalaman din nila na si Gina nga ang sumagasa kay Ellie 3 years ago. Umamin mismo si Gina. Alam ni Ellie na si Gina rin ang nagdala sa kanya sa ospital pero hindi ito umamin. Wala namang balak si Ellie na ipakulong si Gina habang buhay. Kakausapin niya pa si Victor na wag na pahabain ang pagkakakulong ni Gina. Sisiguraduhin din naman nila na hindi na mauulit ang lahat ng nangyari. Salamat, Henry. Huwag ka mag-alala. Ito na rin naman ang huling beses na
Kakausapin ko si Gina. Wala nang nagawa si Henry kundi ang samahan si Ellie sa selda kung saan nakakulong si Gina. Si Gina lang ang nag-iisa na nasa isang selda. Hindi ito tumayo o humarap kay Ellie kaya nagsalita na lang si Ellie mula sa labas ng selda. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa pamilya ko, Gina. Naintindihan ko ang lungkot at pagkadismaya sa nangyari sa buhay mo. Pero hindi yun sapat para manira ka ng pamilya. Hindi mo kailangang hingin ng kapatawaran mo dahil ang una mong dapat na gawin ay ang patawarin ng sarili mo. Mula ngayon, wala nang bisang pagiging ikalawang ina mo sa mga anak ko. Hiling ko na sana maging patas at matuwid ka sa mga desisyon at ginawa mo sa buhay. Pinuputol ko na ang pagkakaibigan natin. Pero babaunin ko hanggang sa hukay ang masasaya nating alaala. Paalam. Tumalikod na si Ellie at naglakad palayo sa selda palabas ng police station. Nanatili namang nakayuko si Gina at hindi kumikibo. Matapos ang ilang sandali ay napahagulhol na lang siya ng iyak. Punong-puno ng pighati at lungkot ang puso niya. Wala siyang pinagsisihan sa ginawa niya at alam niya na kinakarma na siya ngayon. Sumubok lang naman siya kahit alam niyang mali at noon pa man ay alam niya na ang mali ay kailanman hindi magiging tama. Haharapin niya kung ano man ang ihatol na parusa ng tadhana sa kanya sa mga maling ginawa niya. Mommy! Gising na si Daddy! Bungad ni Daisy nang makapasok si Ellie sa kwarto sa ospital kung nasaan si Victor. Ngumiti si Ellie at ginulo ang buhok ng anak. Lumapit siya sa kama ni Victor kung saan katabi naman nitong anak na si Diego. Umalis ka na naman nang walang paalam sa akin. Akala ko hindi ka na babalik. Pagbibiro ni Victor. Huwag mo nga akong binibiro dahil baka tutuhanin ko. Saka ngayon pa ba ako hindi babalik? Bumalik na lahat ng alaala ko. Nahanap ko nang nawawala sa pagkatao ko. Ano na ang plano mo? Tanong ni Victor. Tumawa naman ng mahina si Ellie. Wala akong plano. Ikaw ba? Anong plano mo? Pabalik niyang tanong. Nagawa ko ng unang plano ko. Ang mahanap ka. Ang susunod kong plano ay buuin ang pamilya natin. Gusto ko sanang ibalik ang dati pero ayoko na nun. Gusto ko na magsimula ulit tayo. Bagong kabanata, bagong alaala, kasiyahan, lahat bago. Sige, madali naman akong kausap. Gawin natin ang plano mo. May ngiting sabi ni Ellie. Hindi naman makapaniwala si Victor sa narinig niya pero masayang-masaya siya at hindi na kinwestiyon pa si Ellie dahil baka magbagong isip nito. Lumipas sa mga araw at nanatili si Ellie kasamang kambal sa tabi ni Victor hanggang sa unti-unti na rin itong gumaling at nakalabas ng ospital. Nagdesisyon naman sila na pansamantala munang lumayo sa ibang bansa. Gusto sana nilang isama si Rita pero ayaw nitong sumama at pinili na umuwi na lang sa kanila. Si Henry naman ay sumama dahil matagal na nitong pangarap na makapunta sa ibang bansa at handa rin itong maging bantay ng kambal. Mommy, Daddy, look oh! Natutuwang sabi ni Diego, sabay turo sa harap nila kung saan makikita ang Eiffel Tower. Kasalukuyan silang nasa France. Halos isang taon na rin ang lumipas mula nang mapunta sila rito. Ang ganda! May cotton candy! Natutuwang sabi ni Daisy at tumakbo papunta sa nagtitinda ng candy floss. Sumunod naman sa kanya si Diego. Sandali lang mga bata! Hintayin niyo ako! Gusto ko rin bumili! Pasigaw namang sabi ni Henry. Natawa namang pareho sina Ellie at Victor sa pinaggagawa ng tatlo. Ang saya na natin. Hindi ko inakala na mangyayari pang araw na to. Talagang swerte ang kambal dahil sila mismo ang nakakita sa'yo nun at inalakas sa bahay. May ngiting sabi ni Victor. Tumawa naman ng mahina si Ellie. Oo nga eh. Wala naman talaga akong balak na sumama nun. Dahil akala ko pinaglalaruan lang nila ako. Pero nagbabakasakali pa rin ako na bibigyan nila ako ng pagkain kaya napasama ako. Talaga? Kaya pala sumama ka kaagad. Oo.
Pero mas umapaw nun ang kuryosidad ko dahil may nakikita akong kakaiba sa mga mata nila. Nagpapasalamat ako dahil sa sinunod kong instinct ko. Taas nung sabi ni Ellie. Hindi naman nawala ang ngiti sa labi ni Victor. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Ellie. Salamat sa huling chance na binigay mo para sa ating dalawa. At salamat dahil sa kabila ng lahat, bumalik ka. At salamat din sa bato dahil sa pagkakauntog ko'y nakaalala ko. Hindi ko rin alam kung anong kahinatnan kung hindi ko maalala muling mga alaala ko natin kasamang kambal. Dugtong ni Ellie. Talaga? Akala ko totoo yung sinasabi nila na makalimutan man ng isip, kailanman ay hindi makakalimutan ng puso. Hindi ba nangyari sa yung bagay na yon? May moment naman na ganyan pero iba pa rin talaga kapag buo mong naaalala. Kapag naalala ng puso, naging komportable lang at magaan sa pakiramdam. Maari pa rin yung tanggihan ng isip pero kapag isip nang nakaalala, may imahe pang kasama. Hindi na yun matatanggihan ng puso. Tumangutango naman si Victor kahit hindi niya masyadong naintindihan. Inilapit niyang mukha niya kay Ellie. Mahal na mahal kita, Ellie. Ano man na mangyari, mananatili akong tapat sa'yo. Buong puso niyang sabi. Mahal na mahal din kita, Victor. Makalimot man ako ng ilang beses, babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Dahil palaging nasa iyong puso ko. Puno ng sinseridad naman na sabi ni Ellie saka hinalikan sa labi si Victor na gumanti rin ng halik. Sa huli, nakapagsimula sila ng bagong kabanata na alam nilang dadaan pa sa bago at iilang pang mga pagsubok. Nangangako sila sa isa't isa na mananatiling tapat at palaban anuman ang mangyari. Ang pagmamahal na binuo ng pamilya nila